Charang! Ako to. Kala nyo kailang may bangsa? Sa Thailand to. Nagturo ako sa Thailand. Ayan o. So marami tayong mga nakitang ngayon lang natin nakita after so many years. Ayan. Mga nakatago sa baol. Ayun. So nagturo tayo mga kaibigan sa Thailand from 2005, 2006 to 2010. In short, bago tayo nag-Japan, Thailand muna. At kung hindi tayo nag-Thailand, nga. Matagal ako nakapag dito. Ang alam ko matagal na ako nakapag-salita tungkol sa aking Thailand adventure. Para mga 2015, 2016 parang nagsimula ako sa Japan. Anong kalagitnaan ng aking stay sa Japan. Parang ganun. And then, update. Meron pa ba ngayon na pwedeng pasukan sa Thailand pagkatapos ng halos 15 taon? Nakagaya namin noon. As tourist. Oo mga kaibigan. So nakakuha tayo ng trabaho sa Thailand bilang tourist. Nakakuha rin tayo ng trabaho sa Japan bilang tourist. So, lang talaga, swerte lang talaga. Yun, siguro, konting papeles, konting eksaherada, hindi konti lang, eksaheradang boka sa pag-apply. At syempre, alam niyo na, ang gusto pang kailangan natin, karisma. Minessage ko ng aking kaibigan, wala palang reply. Itinanong ko sa kanya kung ganun pa ba sa dati na pwede ka pa rin mag-apply sa Thailand, na makakita ka pa rin ibang mga trabaho sa Thailand bilang isang turista. And so far, wala pa siyang sagot. Check natin. Wala pa. Ayan o. So wala pa lang siyang reply. Yan. So mamaya ng konti, makakakuha tayo ng idea kung ano baga, kung meron pa baga. Bawal baga ito, masama ba ito, or what? Siyempre maraming risk. Kailangan risk taker ka para maiba-iba naman. So yung kailangan ay tibay ng loob, kapal ng muka, pakikisama, etc. Alam di ba sa pakikisama, marami akong mga araw na nakakain ako. Ay naku, labit ang buhay ko sa Thailand before. Pero syempre simulan muna natin sa unang-una kung paano ako nakapunta doon at aling istorya. Ang init na gusto ko nang sindihan yung electric fan. Kaso, baka hindi naman tayo magkarinigan. Ay pawisan ako eh. Buksan natin ang konti. Ang hirap pa doon. At teka, doon ko ilalagay. Ay, nilayo ko siya ng konti. So, ganito yan. Nakahanda ba kayo makinig? Yung iba naman, huwag na naku, skip muna ako sa bang video na ako na. Ay, nako, nasabi mo na yan. Sa iba na lang, pwede bang iba naman? Mga ganun-ganun. Eh, hindi lang naman kayong viewers. Ang dami rin naman mga bago. Umalis ako ng Japan. 100 plus thousand lang tayo sa YouTube. Ngayon, 214,000 na. So, ang dami nadagdag. So, kailangan pagbigyan din natin ng mga bago. And at the same time, baka kailangan mo rin ibang mga dito. Mga ibang anggulo. Diba? Minsan kasi meron din tayong mga nakakalimutan before ng mga detalye. Baka maisip natin ngayon. Okay? Pero tayo magkakaibigan naman tayo, magkakapamilya. Kung ayaw mo, edi, maghintay na lang sa sunod na, wag yung mag-accept pa ng panong makatay para lang masabi yun. Eh, pwede namang magpa-next video, diba? Ganun. Okay, so, tantanan na natin yung mga ganyan. November 1 ng gabi, nagtatalandian kami ng kumare ko, naka-motorbike kami, may bike ako nun, may motorsiklo. Tapos punta kami, lipat-lipat kami ng cemetery, parang yung hada-hada, chika-chika, makita ng BY, mga krusonada, mga ganun, pa-cute, pa-sexy, parang naikli na shorts namin. Nakita ko yung kaibigan ko, namatayan sila ng anak, nasaksak, hanggang ngayon hindi pa nalalaman ko sino. I mean, parang meron silang suspecha, pero hindi na nahuli. Nagtago na sa pagkalayo-layo yan ng lugar. Yun, so si Arnold at saka si Arlet. Sabi na sa akin, may opportunity sa Thailand, sumama ka sa amin, ganito gagawin mo, ganyan-ganyan ang gagawin mo, may passport pa na ba? Eh, wala akong passport. So, yun, sige, so, gusto ko mag-abroad, sino ba kayo mag-abroad? Lalo pa pag hinuhula ka ng mga manghuhula. Dito sa Pilipinas, diba maraming ganun? Ay, nako. Magkakakotse ka at makakapag-abroad ka. Di ba ganun kalimitan lagi sinasabi sa atin? Kalimitan lang mga manghula, lalo din basta makahula lang. Yun, nagsabi ko sa kapatid ko, wala na akong pera. Pero meron akong ayaw akong iwan yung pagdidirect ko ng mga shows, mga Miss ganito, Mr. Dreamboy na ganito, mga Mr. and Miss Intramurals. Yun talaga yung buhay ko eh, pageantry. So, bahala na. Basta gusto ko mag-abroad. Basta mamaya rin gusto ko magkapag-abroad.
Kasi, pag nag-abroad ako, yayaman ako. Yun ang nasilip natin lagi, di ba? Kaya lang nun, may takot. Kasi nga, babakasakali lang ako. Walang trabaho talagang kumukuha. So yun! Aba, pinakakuha kita ako ng passport. Oo, within 15 days, nakaalis ako. Umalis yata ako in November 15, 2005. Pero bago ako umalis, yung mga nauna na, ay pinapabalik na ako. Huwag ka nang bumalik ganito nangyari. Sabi, Diyos ko, magkakasama kami. Ito, walang trabaho. Siksikan kami, hingi ng mga pagkain, wag na. Eh, sabi ko, may ticket na ako. Ayoko rin naman kasing mapahiya at the same time at gusto kong magbakasakali. Kasi gusto kong makakita ng abroad. Alam niyo yun? So yun, umalis ako. Mag-isa. Kuwait Airlines, maluwag. Subali, wala akong katabi. Nasa tabi pa ako ng bintana. Yung talagang exact, ko. Ay, patingin-tingin pa ako, walang takot. Nakalimutan ko yung takot sa excitement ko. Alam niyo yun? So, pagdating doon, ang alam ko na kasi, expected ko na, pupunta ako ng hotel, dito magtatago ko roon, ilalabas ko yung gamit sa pangalawang araw. Kasi pag pangatlong araw at nabalikan na ako, mababalik ako sa airport. So, babalikan ako ng agent or something. Ng travel agent, Chenes, mga ganon. Diyos ko, pangalawang araw. Nung unang gabi ko, umiyak na ko, inay, gusto ko, I love you, ganyan-ganyan. Nandun ako sa sulok, nang ako. So, lumibas ang magdamag, kinabukasan, ay nako, matalas ang mata ko, talagang para kung sa pelikula na talagang tumatakas, para kami junotay na tao, ilagay mo sa maleta, yung ganong expression ng mukha. Kasi baka kung makita ako nung nasa desk, ay, bigla akong sabihin, sir, wag po kayong aon kasi sabi po na sabay-sabay po. Mga ganun. So, Diyos ko, takot ako. So, wala akong magagawa kundi kailangan ano ba ako? Hindi, parang di ako nag-check out. Parang tumakas na lang ako. Hindi ko matandaan. May mga bagay na hindi talaga natin matandaan. Hindi ko lang pa nag-check out ako or dumiretso na ako ng alis. So, basta, nakaalis ako. So, yun. I-recall ko yan. And then, so, telephone booth, tawag na ako. Dito na ako sa labas. Dito na ako sa Pratunam. Sundin mo na ako dito. Oo, ngayon na. Kasi, sa tukot ako, kasi baka may biglang lumabas sinulaw. Ibalik ko mga ganun. So, yun. Hindi ba alam na hindi ako umiyak sa airport yung papaalis ako ng Pilipinas. Nasabi ko na to sa kailan lang. Hindi ako nakayakap to sa aking mahal na nagatid sa akin. Ako pa naman napaka-emotional. Na ayoko ng mga goodbyes. So, iyakin talaga ako sa mga goodbyes. Pero talagang pinigilan ko. Hindi ako iiyak, hindi. Kasi takot ako na pag 15 minutes pagkapasok ko ng naiya, palabasin ako 15 minutes at hindi ako pinayagan na offload. So takot ako noon. Noon pa mga balibalita ng mga offloading. So yun, hanggang sa dala ko to, meron nakita ko yung hirap ng buhay, ganun nga. Ang madami mga Pilipino walang trabaho, hanapan ng hanapan. Oo. Halo-halo kami, sama-sama kumakain, nakikikain, wala nang pera, ganun-ganun. Buti may kapit ako sa Japan na in case may maiingan. Pero syempre, may binigyan ako, so yun, pinagkakasya ko, ganun-ganun. Magkasain, sige, pabili, magkapasama ko ng konti pambili ng bigas, ganyan, tapos kakain ako doon sa labas minsan. Ay, naku, hirap talaga. Ang dami namin Pilipino doon. And then, sumama ako. Sila ay mga singers yung iba. Yung mga nagkaya sa akin, mga singers lang. May mga kasama pa sila, mga singers ng banda. Nag-audition. Bigla nagkaroon ng audition na... May mga audition na silang pinuntahan. And then sa isa nilang auditions, sumama ako. And then parang nangangailangan ng mga impersonators. Eh ako na, magaling ako mag-impersonate. Magayana, I'm telling you. Mga ganun-ganun. Ay, ang problema, hindi ko alam kung anong i-audition nila. Kasi hindi ko alam kung papa-audition nila ako. Kasama lang talaga. So, mabait naman itong isa namin kasama, si Arnold yata. Then sabi ako, sige, mag-audition ka na. Alam nyo ba? Ako lang yung nakuha. So, medyo na-hurt ako para sa kanila. Siyempre, masaya, ganyan-ganyan. Nung paalis na ako papunta sa isang province, nag-treat pa sila. O yan, sa taas ng building. Ganyan-ganyan. So, in short, ako lang nakaalis. At ako trabaho mga kaibigan, singer, impersonator, actually. Oo. Hindi impersonator ni Mariah Carey or ni Whitney Houston or ni Madonna. Impersonator ni Tom Jones. I could see that girl was not good for me, but I was lost like a slave that no man could free. Ganun, di ba? I'd break a day when another pray I was waiting. I crossed the street in a house and she opened it. Oh, she stood there laughing. Mga ganun.
binanatan ko yun. So, nagtagal kami rin ng, to make things short, ang kontrata namin ay 3 months, sumisweldo ng 40 agad. 40, magkano 40 nun? 50, 60,000. Diba? From 10,000, 12,000. Kumikita ko yun ng 60,000. Diyos ko, kaloka. And then, biglang natapos. February, biglang tinapos. Hindi na nakaabot ng March. Nagsimula kami din nagpunta kami ng December. Doon sa Koh Samui. December kami nagpunta, automatic mag-start ng January, February, March. Ang tapos ng kontrata. And then, renew na lang. February, tinapos na. Kasi walang hindi kumikita yung club. Ang laki ng gasto sa amin. Merong nagmamadonna. Merong nagtitina Turner. Merong nag-aaba. Minsan nagpapalitan, minsan naging aba na rin ako. Mga ganun. Merong Michael Jackson. Merong... Sino pa ba? Basta. So, nagpunta kami ng Malaysia para mag-exit na uli. Pabalik na kami ng Bangkok. Pero wise ako, bago ako napapunta at nakuha doon sa audition at nakapagtrabaho doon sa Koh Samui, may in-applyan na ako ng pagtuturo. Oo, sumasama-sama ako. Eksakto, alam niyo ba? May tumawag sa akin na may telepono na ba ng 2006? Paano ko natawagan? Hindi ko matandaan talaga kung kanina ko tinawagan. Pero parang meron na. Oo, meron na. Yung mga Alcatel, mga ganun yata. Triumph. So yun na, mag-report na ako. Kasi kailangan na doon sa Ramkhamhaeng University. Ito. So, pagdating ko doon, so yun, pala maiyakan na kami, alam, sabi ko kasi pag man good, pala maiyakin ako eh. So sige, see you again ulit, ganun. Pinapastay ako sa Koh Samui, may kasama gitarista ko, tutuloy ko rin pagkanta ko, tinanggihan ko yun. So, good decision. So yun, pumunta na ako ng Bangkok, binalikan ko. Alam mo, nung pag-report ko, binigyan na akong trabaho, summer class, doon mismo sa university. Staff ng Ramkhamhaeng University. Oo. So, binigyan na ako ng parang module, ng ganun. And etc. mga CD, etc. na gagamitin. Pasok agad ako. So, yung kasama ko noon na si Sunny, nasa Japan na rin ngayon, naghintay siya ron. Akala ko naman kasi madali lang. Yung pala magtuturo na ako ng 2 hours. So, talagang nangiya ko kay Sunny noon. Hello, Sunny. Yun, so nagdire-diretso yun hanggang sa na-deploy na kami sa mga probinsya. Kasi ang Ramkhamhaeng at Ipapang University, Chulalongkorn, Ipapang University, noon, hindi ko alam hanggang ngayon. Noon, alam ko hanggang ngayon, ay may mga kontrata sa gobyerno na pwede silang kumuha ng teachers, di-deploy nila sa mga schools na kailangan ng English teacher. Sa kontrata, sila nagbabayad sa amin. Nagbibigay sila kanila ng pondo, sila nagbabayad sa amin. So yun, hanggang sa makakuha ko ng kondo, tumira ako, doon nagkaroon ng mga kaibigan, nasanay na sa Thailand and everything. Talaga minahal ko ang kulturang Thailand. Marami rin ako ng mga natutunang salita nun, pero hindi kasing galing ng mga kasama ko. Parang sa Japan din, or Japanese, ganun din. Hanggang sa makapagturo ako until 2009, medyo marami na akong problema. Ang dami kong mga ginagawang mga kasamaan nun. Mga tong-itong-it, ganun. Mga jowa-jowa, ganun. Hindi ako in fairness, hindi ako nagdroga. Hindi rin ako uminom ng alak. Hindi ako umiinom ng alak. Yosi lang talaga ako nun. Hanggang sa may kukuha sa akin sa China, okay na. Biglang dumating itong invitation ni kapatid. Saan ka? Siyempre sa Japan. Utang-utang lang ako ng pamasahe. Ang laki ng utang na loob ko dun kay Edrich. May ilan pa nga ako inuutay-utay lately. So yun, lagi naman tayo nakakatagpo ng mga mabuting tao somewhere, along the road sa ating journey. Lagi may ganun. Maraming masama pero marami rin mabuti. Yun, nakarating ako as tourist dito sa Japan. And then pagdating ko ng Japan, ay yun na, saka ako nagkaganda yung Japan. Ulit, okay? Balik tayo sa Thailand. Anong trabaho ko sa Thailand? Paano? Anong ganap? So yun, una ko napapunta sa isang, malaki na sa mga primary school ako napupunta. And then, may mga inspectors mula doon sa Ramkhamhaeng University na ini-evaluate. Every month yata, every 2 months, matataas lagi nakukuha ko. And then, pag may mga speaking engagements na may mga kumukuha mismo sa teachers group, isa ako sa mga nakukuha. At isa na rin ako sa mga naging regular, kasama ng mga actually ako yung kauna-unahang Pinoy
na kinuha na magturo ng staff ng Ramkhamhaen University. Kasama ko lahat, Americans, mga ganun. Everything. Proud, syempre. And proud yung mga kasama ko sa akin, basically. O hanggang sa kumuha na unti-unti ng mga Pinoy. At meron pang may isa pang instance to na dinala ako sa Nantahap sa malaking probinsya na Pratong, na Ratchasima. And then ilan pa? Parang 60 lapad, 20 days, 60 lapad, 60,000 yen sa 12, so almost 80,000 90,000 sa loob lang ng 20 days. O sa isang school, magtuturo ako ng English doon. Every Saturday, Sunday, tapos summer din. So, tinanggal ako sa university, inalis muna ako doon, pinadala ako doon special mission. Ay, ako may mga doon ako naranasan. At talagang maganda ang lagay ko sa Ramkhamhaen University. Ako lang talaga nagloko. Mga sugal-sugal, mga pang puyat-puyat sa pagkakada, mga ganun-ganun. Hanggang sa hindi na ako nakakapag-prepare, hindi na ako nakapagpuyat lagi, mga ganun. Ako mismo yung sumira sa sarili ko. Pagkain, sa mga gusto, itong ilang tips ko, noon na, mura ang pagkain. So kasi mura ng Pilipinas, pero feeling ko mas mura yun doon noon. Number 2, ang Thailand ay gitna ng Japan at Pilipinas. Maingay, pero malinis. Peaceful. Number 3, sa gays, walang problema. Sa LGBTQ+. Hindi ko sinasabing I am gay. LGBT ako, pero saka ko na i-out sa inyo kung ano ba talaga. Or kailangan ko ba? Ganun, wag na. Saka na. Or maybe not anymore. So, yun. Maraming mga weird na food. Nakakita ko ng mga sinangag na mga ipis, mga ganun. Ay, sorry sa mga kumakain. Mga ganun. Meron silang mga salagubang pa yata. Another thing is, masarap talaga yung pagkain. Namimiss ko ang pad thai. Although nakakain ko ng pad thai pag pumunta ako ng Manila. At nung napunta ako sa isang lugar dito, kalimitan ng food nila, may mga asukal. Halos lahat yata may asukal. Kahit mga mami nila may asukal. Nakalimutan ko na yung name ng kanilang pinaka-mami doon. Yun nga, yun sa gay community, open doon, nakalimutan na natin. Open doon, may mga para sa Pilipinas, may mga nang uulik sa iyo na bakla, ako mga dito, bakla, mga katoy, mga ganun-ganun. Ano ba maganda sa Thailand? Masarap mag-shopping, lalo kung fashion. Marami kang pwedeng puntahan, marami kang pwedeng bilhan, at marami mga style na pwedeng kang mabili na talaga namang world class. Kung hot na hot ka, may mga puntahan doon na hindi kasing delikado nun dito. Kung Red District, doon hindi masyado. So, mas feeling comfortable ka na hindi ka masyadong mapapariwara. Tuwing alas 5, alas 6, nagsusulputan agad ang mga maliliit at tindahan at kainan sa mga karsada o sa mga tabing daan. Oo, ang dami bigla na lamang magliliwanag sa mga kainan at mga lutuan, mga ganun. At ang isa nakakatuwa dyan ay, lalo pa sa may mga curry, ganun, hindi ako kumakain ng curry. Pero kinakain ko yung mga ramen-ramen, yung mga noodles na nilalahokan ng giniling, mga ganun. Sa table ng kainan, may mga libreng gulay, bala kang kumuha doon. Tapos may nasanay ako na kumain ng hilaw na talong, yung bilog. Mga dahon-dahon, ano pa ba? Saka yung singaling, anong tawag doon? Yung may giting-giting sa, di ko makuha yung name. So, paborito ko yun. At hanggang ngayon, naghahanap ako dito ng gano'n para sasasok ko lang sa patis. Sigarilyas nga yata yun. Ay, nako. Yung mga hilaw na gano'n, doon ako natuto sa Thailand na kumain ng mga gano'n. Hindi ko alam kung nakadagdag yun sa ikasasama ng aking kalusugan o basta katulong para mas mapaganda yung kalusugan ko. Hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin alam. Pero syempre, feel ko naman inaano sa mainit na tubig, binababad mo na ng konti. Siguro, marami rin mga piyestahan. Kumbaga sa atin, piyestahan. Sa kanila, yung piyestahan ay para mga cultural performances. Minsan doon sa may market ninyo, minsan doon sa araw, doon sa may plaza, minsan may mga biglang night market, mga ganun, ang daming ganun. Pinoy na Pinoy. Kaya lang sa kanila ay mas ramdam mo ang Thai culture. Kasi kahit sa mga simpleng stage, sa mga simpleng palabas, bigla na lang susulpot to sa isang market, ay may mga traditional cutouts ng Thailand or mga nandun ang litrato ng kanilang hari at reyna or mga colors and mga designs na Thai, mga ganun. Yung nagpapairang ngayon, mga kandidata ng Miss Thailand Universe or Miss Universe Thailand, may mga sinisigot-sigot na ganun. Huwag kayo magpapaniwala sa kanila na parang may ginagawa para silang manalo. Hindi. Yun ay talaga nakasanay nila. Mahilig silang
Kumbaga sa atin, ano bang tawag sa ganun? Kumbaga sa atin, parang mga bigs at mga white flowers. Sa kanila naman, parang nasa tube, inaamoy-amoy nila. Pinapasok-pasok sa ilong. Common yan sa Thailand. At ano yun? At hindi katago-tago. Mahilig din silang uminom ng mga Red Bull at mga pampalakas, mga sports drinks. So, parang regular sa kanila mag-iinom ng mga Red Bull. Sa Thailand, ano pa? Galingan mo. Pwede talaga. I mean, kahit ako wala. So, try din natin ako meron ng message si Mare. Ayan. Ganun pa din ang kalakaran. Mag-walk-in, tapos interview. Then, ayan. Ang sweldo rin nila after 15 years, tumaas ng 4K. Ang sweldo namin noon, sa Ram Kami University, yung dinideploy kami sa ibang schools, ay 30,000 na. Ang laki na noon. 30,000, that's around, siguro 50. Parang ngayon, parang mas mataas. So yun, sa mga gusto, pwede pa. Galingan lang. Ang dami ko rin kilalang hindi magaling kaya. Hindi naman sa pang-ano, diba? Alam mo naman yung magaling, alam mo yung hindi magaling, hindi naman sa pang-mamaliit. Kundi, may mga malalakas ang loob na magturo ng English, hindi man makapag-construct ng simpleng English. So, nagtataka rin ako kung bakit nakukuha. Ang maganda lang sa Pinoy, natatakpan nila yung kanilang kakulangan sa pagsalita ng English, sa visuals. Kaya ang gagaling gumawa. Talaga naman parang merong theater, parang merong stage play na gagawin sa loob ng classroom. Pero syempre, iba na rin yung na-master natin ang salitang English para kompletos ricados. Ganun. Another thing na maganda sa Thailand is parang stepping stone kung gusto mo pumunta ng ibang bansa. So yung mga kaibigan ko, si David nasa US, si, Rich, ang pangalan nito? Nakalimutan ko na nasa Australia, Rainier. Si Eric nasa US din. Sino pa? Si Glenda nasa Australia. At marami pang iba. So yun, mas madali alam niyo ba kung nasa Pilipinas ako, muli kong uulitin, baka hindi ako nakapunta ng Japan kung doon ako in-invite. So marami ako mga bansang napuntahan din sa Thailand. Nung nasa Thailand ako, nakapunta ako ng Laos, nakapunta ng Cambodia, Malaysia, kasi doon nag-exit. And then yung Vietnam naman, nadaanan ko na papunta ako ng Japan. Stopover. Hanggang ngayon daw ay pwede pa rin pumunta ng tourist at maghanap ng trabaho doon. Pero, teaching lang po ang pinakamadali. Kasi nangangailangan talaga sila ng mga English instructors or English teachers. The more na mataas ang iyong mga nakuha, the more na marami kang master, meron kang TESOL, meron kang TEFL or TSL, mga ganun, CELTA. Kailangan yon actually. Kung waiter kasi, nung kapanahon ko kasi may mga kasabay ako na parang nagkatulong ko din yung kasambahay sa mga nagtatrabaho sa embassy, mga foreign dignitaries, mga ganun. So, kontrata, papalit ng amo. Pero, parang 3 years ako nagkaroon sila ng mga problema, parang hindi na nakabalik yung isa naman, parang nagkaroon din ng gusot sa visa, mga ganun, parang medyo naghihigpit na ngayon. But still, kagaya na sabi ng kaibigan ko, kaya na si ba kong napagtanungan before, iisa pa rin, na open pa rin ang Thailand, na sa mga turista, walang visa, and at the same time, malaki pa rin ang chance na magkaroon ka ng trabaho bilang guro sa Thailand. So, hindi ko kayo dinidiscourage. Kagaya ng pag-discourage sa akin ng mga dati kong kasama dapat dahil nakamit ko yung ambition ko sa pagiging matigas ang ulo. Kung nakapunta ako sa gusto kong kapuntahan ngayon na may rheumatology pa, kasi talaga gusto kong gawin. Pero ang masasabi ko lang ay take everything at your own risk. Walang sisihan. Dapat solido ka sa Kung may magbebenta ka ng mga kalabaw at pupunta ka lang ng Thailand at bebenta mo isang negosyo or magsasangla ng ganito na wala namang kasiguraduhan pang tubos, huwag na lang. Kasi kalimitan naman, pag nakaipon ng konti ron, uuwi na naman sa Pilipinas. Hindi ka naman makakaipon ng bonggang-bonggang pagkalaki-laki talagang pera sa Thailand. Dahil although lamang ng konti sa Pilipinas pagdating sa aspetong ekonomiya, siguro sa mga aspetong swelduhan, ay nasa pa rin tayo. Sa developing countries. Pero kung nandun tayo sa mga Canada, USA, siguro may mga negative pa rin tayo naririnig, pero mas malaking possibility na mas magkaroon tayo ng malaking ipon. At sa Japan din. So, huwag maglalabas ng sobra-sobra na baka hindi mo rin naman makuha kung pupunta ka ng Thailand o mga karatig bansa nito. Okay? So, yun lang. Pero follow your dreams. Yun ang pinaka-importante. Maraming salamat po sa inyong lahat. Noon akong boses. Mag-drink muna tayo. Ano ba to? Mogo.
This is your friend Romato Saya. Nagtutugo sa mga buhay lang ng Pinoy sa nasulog ng World Rheumatology pa more and more and more. Thank you.